A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Good morning po and God bless us all today. At ngayon pong umagang ito, Christ's presence is everything for us. Para sa atin, wala ng pinakadakila, pinakamagandang pagpapala na pwede nating maranasan at ini-offer at ipinangako ng ating Panginoon sa kanyang mga mananampalataya, kundi ang kanyang mayaman at masaganang presensya. Christ's presence is the answer. Ang presensya ng Panginoon ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoon. So tignan po natin ang sinasabi ng Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all of you who are tired. You are like people who have worked for a long time. You are like people who have carried heavy things. Come to me. If you do that, you will find a place to rest. Verse 29, do what I teach you to do. Listen to my message and learn from me what is true. I am very kind and I do not make myself important. I will help you. Then you will have peace in your mind. 30, I will not tell you to do things that are too difficult. I will not tell you to carry anything that is too heavy for you. Doon po sa binasa natin, makikita po natin ang isang katotohanan, God's invitation to come close to Him. Alam niyo ba, nasabik ang Diyos na makipagniig sa inyo. And He loves to have you in His presence. What a privilege, opportunity, what a blessing. Sino po yung mga taong gustong-gusto nating nasa loob ng tahanan natin? Gustong-gusto natin, sana makapunta yan sa bahay ko. Sana makapasyal yan sa amin. Ano po, minsan may mga tao tayong gustong makasama. Magkaroon tayo ng chance na makalapit sa Kanya. Pero alam niyo po ang Diyos, can you imagine the God of heavens who created all things out of nothing? Ay ito ang Diyos na nag-aanyaya sa atin na lumapit ka, come. He wants you to live in His joyous presence. And He wants you to experience His love, His rest, His contentment, and delight. So isn't it incredible that the awesome God of the universe has invited us to a breathing, growing relationship with Him? Pero alam niyo po, yung iba ay takot sa presensya ng Panginoon. For some people, the presence of God is intimidating and terrifying. Pero ako naniniwala, it is intimidating and terrifying for those who do evil. Mga taong nabubuhay doon sa mga bagay na hindi matuwid at hindi kalooban ng ating Panginoon. Para sa kanila, intimidating. But of course, still God wants us to come to Him. Ano ba ang sekreto ng tunay na buhay na alam nating mapayapa, matagumpay, buhay na masagana? Ang sekreto po is living in His presence. Kasi minsan ang dami-dami nating mga bagay na hinahanap at hinahanap natin sa iba. Kung saan-saan natin hinahanap yung mga bagay na kailangan natin. Ang isda, saan ho siya mabubuhay? Tubig, dagat. Ano po, tayo din po ang tamang atmosphere para tayo magtagumpay at mabuhay ay ang presensya ng ating Panginoon. Amen! There is nothing more powerful, more important than His presence. Mawala na yung ibang bagay siguro, pero wag lang yung presence ng Lord. Si David mismo sabi niya, Lord, take not Thy Holy Spirit from me. Cast me not away from your presence, O Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ako'y mawala sa iyong presensya. Nagkasala, nagkamali siya eh. So alam ni David, it's a dangerous thing na tayo po ay mapalayo sa Panginoon. Kapatid, huwag na huwag kang lalayo kay Lord.
And the moment the presence leaves us, we become a religion. Ano po? Ito po yung pagkakaiba. Nadadama natin ang presence ng Lord. Kanina napaka-anointed ng praise and worship. Palapakan nga natin ang Panginoon. Diba sa ating pagsamba, you are not just singing, you are worshiping the Lord. Ikaw ay lumalapit, ikaw ay pumapasok sa kanyang presensya. Kapag tayo po'y umaawit, sumasamba, hindi lang ito part ng program Aawit part ng program na mananalangin Hindi po Lahat ng ginagawa natin ito para sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ginagawa niyang tahanan niya, tirahan niya, maging ang ating mga papuri. Amen po ba? Kaya pag nagpupuri tayo, sumasamba sa Panginoon, bigay natin ang pinakamainam. So, nagiging parang ordinaryong relihiyon lang tayo. Wala yung presensya ng Diyos. Yung hindi mo maranasan ang presensya ng Panginoon. God's presence is everything to us because there's nothing like God's presence. By the way, ang presence ng Panginoon, minsan daw po parang napakahirap i-define naman yan. Ano ba ang presensya ng ating Panginoon? Of course, our God is omnipresent God. Siya po ay present sa lahat ng lugar. Present in every circumstances. Kay mapa-unbeliever or believer, tandaan natin, nakikita niya ang lahat ng bagay. Laman ng puso natin, iniisip natin, God knows everything. He is not just omnipresent, He is omniscient. Ano po, siya ay Diyos na nakakaalam din ng lahat ng bagay. So siya po ay nasa lahat ng dako. Jeremiah 23:23 to 24. I am a God who is everywhere, not in one place only, no? No one can hide where I cannot see them. No, walang makapagtatago. Yan po yung presence ng Lord. Kita niya ang buong daigdig. He is our Jehovah El Roy, the God who sees. At mayroon din pong yung presence niya na pinangako niya sa atin. Ano po? Nandyan po yung that He is the intimate God, dwelling in the hearts of His children. Ito po ay para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya ng ating Panginoon that God indwells the believers. Nananahan siya sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Sabi po ng 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi nyo ba alam ng inyong katawan, ang ating buhay, ang ating katawan ay tahanan o templo ng banal na Espiritu. So nasa atin yung presence ng Panginoon by the power of His Spirit. That's the promise of God. Pero mayroon pong tinatawag na manifest presence ang ating pong Panginoon. Ano po, yung sabi ng James 4:8, draw near to me and I will draw near to you. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, lalapit siya sa atin, mararanasan natin siya. Mayroon pong paanyaya ang Panginoon. Come to me, call upon me, cast all your cares. The three C's of God's invitation. Ang Diyos, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya. Tayong lahat na napapagal, nabibigat ang lubha. Matthew 11:28. At ang Panginoon, inaanyayahan din tayo. In Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. Calling upon the Lord. Then, cast all your cares. Ilagak natin sa Kanya lahat ng ating kabalisahan sapagkat siya lang ang Diyos na nagmamalasakit sa ating mga buhay. He is a very present help in times of trouble. Psalm 46 verse 1. At ang gusto niya, isik natin lagi yung kanyang presensya sa pamagitan ng ating paglapit araw-araw, moment by moment sa ating Panginoon. Say yes to His incredible invitation. Experiencing God's presence is a deeply personal and transformative journey. At one time na-discover mong siya pala ay Diyos na mabuti, healer. Another time ay ma-experience mo na siya pala ay protector. Iningatan ako. Journey of discovery. Ito pong pananatili sa presensya ng ating Panginoon. Napakasarap manahan sa presensya ng ating Panginoon. It's not only the safest place for our souls, but ito talaga
ang kailangan natin sa bawat araw ng ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's seek to dwell in His presence. Number 1 po, gusto kong i-share, to dwell in His presence is to experience His love, rest, contentment, and delight. Sabi sa Matthew 11:28, you are like people who have carried heavy things. Come to me. Parang sinasabi ng Lord, pagod ka na ba anak? Worn out? Tired? Minsan pinipilit mong buhatin, hindi mo na kaya. Sabi ng Lord, come. Sino po dito inanyayahan ng sinong tao? Pagod na ka na pa, bigat na bigat ka na, ang dami mong utang, ang dami mong problema, napakabigat ng problema mo sa pamilya mo. Sige, ako na bahala lahat dyan. Mayroon bang nagsabi sa atin ng ganon? Siguro wala pa. Kung may nagsabi sa inyo ng ganon, wow, congratulations. Pero ang tanging alam ko, ang Diyos ang nag-aanyaya. Sa lahat ng panahon, anuman ang ating nararanasan, sabi niya, come, lumapit ka sa akin. And if you do that, you will find a place to rest. Makakasumpong ka ng tunay na kapahingahan. To dwell means to abide, to remain, to reside, to be settled, to be housed or lodged, and stay in the presence of God. God is encouraging us to come to Him. O sabi ng James 4 verse 8, move your heart closer and closer to God, and He will come even closer to you. But make sure you cleanse your life, you sinners, and keep your heart pure and stop doubting. Consistently go to your secret place. Yung secret place na yon ay yung presence ng Lord, where you meet God. Si Jesus, alam natin, nandun siya lagi sa Garden of Gethsemane to pray to His Father. Nagwi-withdraw siya dun sa crowd to spend time alone with His Father. Kaya naman napaka-victorious ang ating Panginoong Hesukristo nung nabuhay sa mundong ibabaw na ito, lagi din siyang nandun sa presensya ng kanyang Ama. A place of communion. Dahil dyan sa presensya ng Panginoon, doon sa secret place na yon, there, you can pray to God. Lahat sabihin mo na kay Lord. Pati yung pagod mo, hirap mo, sama ng loob mo. Pati yung desire mo. Di ba? Pakisabi sa katabi nyo, feel ka ni Lord. Di ba? Lord, hindi ako makapag-move on Dahil nasaktan talaga ako sobra. I-open natin ang ating puso sa Kanya. A place of communion. Tapos after na nasabi mo lahat, nawala na yung kabigatan mo. Bakit? Gusto mo lang palang ibukas ang puso mo. Amen po ba? Communicate everything that is in your heart to God. He is willing to listen. A place of consecration. Kaya ang sabi ng Psalm 24, di po ba? Verses 3 hanggang 5. Sino ang makakatayo sa harapan ng Panginoon? Sino ba ang makakaahon sa kanyang burol? Ibig sabihin doon sa presensya ng Diyos, siya na may malinis na mga kamay, malinis na puso. Kaya sa pagpasok natin sa presensya ng ating Panginoon, we see to it na nandun ang tunay na paglilinis, andon ang kapakumbabaan ng ating mga puso. Sabi naman ng Panginoon, kung tayo ay nagkasala, confess your sins to God. And He is just, He is faithful, He will cleanse you, He will forgive you. Amen po ba? Ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. Lagi nating ipakonsecrate ang ating mga puso, a place of connection. You connect with God. You connect to God. Napakahirap na nawala na yung connection mo sa Diyos. Amen po ba? Yan ang pinakatrahedya, yung mawala na yung connection natin sa ating Panginoon. A place of comfort. Sabi ng Lord, I will give you rest. Kapahingahan, protection. Kapag alam mong ikaw ay protected, di ba, komportable ka? Hindi naman yung CCTV nyo ang talagang makapagbibigay ng buong protection sa inyo. Presensya ng ating Panginoon. Di ba? Hindi yung mga bagay sa mundong ito. Although hindi po masama yan, pero wag mong ibuhos lahat dyan ang pagtitiwala mo. Ang pagtitiwala mo ay dapat ibuhos at ilagak sa ating Panginoon. He is our protection. Diba? Siya po ang ating comfort
kapahingahan. Rest is a place in God for you to let go of everything na nakakabigat sa puso mo. Yan po yung rest. To rest in God is to trust in God. To rest in God is to wait upon the Lord. Napakahalaga na tayo po ay makaranas ng tunay na kapayapaan sa Panginoon. Next is to dwell in His presence, is to enter the dimension where God reveals His plans, purposes, and mysteries. Sabi ng verse 29, Matthew 11, do what I teach you to do. Listen to my message and learn from me what is true. Kapag tayo pala ay dumarako sa presensya ng Panginoon, ay hindi lang tayo nakakaranas ng kapayapaan. Hindi lang tayo nakikipag-usap sa Kanya. But God also is revealing Himself to us. Diba? He reveals His plans. He reveals His purposes. Minsan diba ang hirap malaman, Lord, mag-a-abroad ba ako? Lord, ito ba ang gusto mo? Ganun po ang isang Kristiyano eh. Laging nagtatanong, sabi niyo, nagtatanong. Kaya si David sabi niya, to inquire in His temple. Not just to behold the beauty of His God, but to inquire. Sabi niyo, inquire. Nagtatanong ka. When you come to God in faith, you pray. Of course, you read His Word. Kapag ikaw ay nananalangin, you talk to God. But when you read His Word, God talks to you. Kumusta naman po ang ating Bible reading? Kumusta naman po ang ating prayer life? Sabi niya, do what I teach you to do. Nagtuturo ang Panginoon. Listen to my message. Makinig. Sabi natin, makinig sa mga instructions ni Lord. Mayroong sinasabi po kasi sa Matthew 6, di ba? And when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And the Father who sees in secret will reward you openly. But you, when you pray, go into your room. Diba? And when you have shut your door, pray to your Father. So we come in, lumalapit po tayo sa ating Panginoon, nananalangin tayo. I want to hear your voice. I want to hear from you. Lord, sabihin mo yung kalooban mo. Lord, anong gusto mong gawin ko? Sasambahin mo ang Panginoon. Makikinig ka sa Diyos. Papakita niya yung kanyang marching orders. And then you go out. Anong sinabi ng Lord sa'yo? Gawin mo. So going out is for service. After discovering the truth. After getting His marching orders. And understanding what the Lord is saying to us. Now you go out. Yung following God in faith and simplicity. Mayroon kang gagawin matapos na ikaw ay pumasok sa presensya ng Panginoon. As a true worshiper of the Lord, then you go out to be a faithful witness for His glory. Minsan, the Lord is telling you also, anak, kailan ka pa maglilingkod? Ilang taon ka ng Kristiyano? Ang gusto niya, mag-alab ka, mag-apoy ka. Kaya pag nasa presence tayo ng Panginoon, huwag nagmamadali. Hello? Kasi may sasabihin pa si Lord, hindi pa tapos. So nagkakaroon ka ng passion and desire para sa kanyang kaharian, para sa kanyang kingdom. Nagiging concern ka. Minsan wala na tayong ka-concern eh sa kingdom ng Panginoon. O si pastor na lang, kaya ni pastor yan. O yung mga leaders na lang, kaya nila yan. Yung mga Bible teachers, yung mga life group leaders, sila na lang. Hindi po. Kasama po kayo. Kung nakikinig po tayo sa Panginoon, hindi pwedeng hindi sabihin yan ni Lord sa'yo. At pag sinabi yan ni Lord sa'yo, hindi pwedeng hindi ka susunod. Ang mga tupa nakikinig sa tinig ng kanilang pastol. Amen? Pangatlo, to dwell in His presence, it empowers you to become fruitful and useful. Sometimes ang feeling natin parang fruitless tayo. Parang useless, no? Lord, tagal ko na nga na born again, pero hindi ko pa, Lord, nagagawang paglingkuran ka, hindi pa nakikita yung bunga. So ang sabi ng verse 30, I will not tell you to do things that are too difficult. I will not tell you to carry anything that is too heavy for you. Kaya nga pag nasa presence ka niya, ini-empower ka niya, pinapalakas ka niya
Para yung mga bagay na seemingly mahirap gawin. Hindi ko kaya yan, Lord. Nahihiya ako. Sino dito nahihiyang mag-share? Na si Jesus ang tagapagligtas. Siguro kung lahat lang ng Kristiyano, laging empowered ng presence ng ating Panginoon, siguro po, nasaturate na natin ang buong city. So ang sabi niya, hindi ko sasabihin sa inyo yung mga bagay at hindi ko ipapagawa yung mga bagay na hindi nyo kaya. So kapag nandun tayo sa presence ng Panginoon, nakakaya natin. Nai-empower tayo, nagiging mabunga tayo. Pati yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Anong sabi ng Galatians 5:22-23? Love, joy, peace, goodness, kindness, self-control, patience or long-suffering, faithfulness. Yan ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig. Naku, yung taong yan, kapitbahay kong yan. Pag-pray mo na lang. Huwag malaglag yung bunga ng Espiritu. At kung nalaglag, sabihin mo, Lord, ibalik mo yung bunga. At mangyayari yon kapag ikaw ay papasok ulit sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung mga nalaglag na mga bunga. Kaya nagiging impatient minsan. Babalik ng ating Panginoon. I will not tell you to carry anything that is too heavy for you. Ang magbahagi ba ng salita ng Panginoon ay too heavy for you? If you say yes, then God says, I will empower you. Tingnan natin ang John 15. Pakibasa po natin, malakas. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me or cut off from vital union with me, you can do nothing. Verse 8, when you bear or produce much fruit, my Father is honored. Sabi natin honored. And glorified, and you show and prove yourselves to be true followers of mine. Alin ba ang nagbubunga? Yung puno o yung mga sanga? Yung mga sanga, di ho ba? Normally, ang nagbubunga ay mga sanga. Tayo ho yun. At kung tayo ay nakakabit, if you remain in God, if you abide, if you are connected, if you are living in God, then you will bear fruit. Magbubunga po tayo. Sabi diyan, what is the outward evidence that we are enjoying a deep and a meaningful relationship with the Lord? Ano po ang sagot? Magbubunga tayo. Kaya sa susunod na Sunday, yung mga bunga, hindi lang yung bunga ng Espiritu, kundi yung mga kaluluwa, dadalhin natin, aanyayahan natin, kasama natin sila sa darating na linggo. Amen? Ikaapat, to dwell in His presence, it makes you grow in grace and in intimacy with Christ. Lalago tayo at lalong mapapalapit tayo sa Panginoon. Sabi ng 29, do what I teach you to do, listen to my message, and learn from me. What is true? Learning from God is growth, is spiritual growth. You are growing in your relationship with God. Mas lalo mong makikilala ang Diyos. Ano pong sabi niya sa Matthew 11:29? I am very kind and I do not make myself important. I will help you. Sabihin natin, God is very kind. And God will help us. Kaya alam niyo po, journey of discovery yung pananahan sa presensya ng Diyos. You should grow in grace and in the knowledge of God. Lalo natin siyang nakikilala. Then you will have peace in your mind. Pag kilala mo ang Diyos mo, walang sino mang pwedeng tumakot sa'yo. Kahit iwan ka ng lahat, kahit pagtawanan ka, kahit laitin ka, kahit anong gawin sa'yo, feeling mo, naisahan ka, feeling mo, ay ikaw ay pinagtaksilan, feeling mo, ganito, ganyan, tandaan natin, pag kilala mo ang Diyos nyo, bahala ang ating Panginoon. Amen po ba? Let God be God. Mayroon kang kapayapaan. 2 Peter 3, verse 18. Pakibasa natin. Malapit na po akong matapos. But continue to grow and increase in God's grace and intimacy with our Lord and Savior, Jesus Christ. The experience of God's presence can transform our lives, leading to holiness, righteousness, and more abundant life.
So yung intimacy, wag nating pababayaan. Ano yung mga bagay na wag nating hahayaang mag-exist, mag-get in the way, sa ating relasyon at intimacy sa Panginoon? Una, secrets. Secrecy always destroys intimacy. Huwag tayong magtago, mga sikreto natin. Sa asawa nyo, may mga sikreto kayo, hindi nyo sinasabi. Sama ho yun, lalo na mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya pag nag-ring yung telephone, kapag may message, notification, biglang ayaw mong pahawakan sa asawa mo. Ayaw mong pabasa. Bakit? Anong meron? Ano man yan sa lahat ng area, finances, sa office, sa trabaho. Kasi pag nagsimula ka ng magsikreto, napakadali na ho para ang kaaway. Yan ang magiging access po niya para magulo at guluhin at sirain ang ating pamilya, ang ating relationship. Psalm 90 verse 8, you know about all our sins. You see every one of our secret sins. Wala naman tayong pwedeng itago sa Diyos eh. Kahit yung mga secret sins natin, alam ng Panginoon. The secrets we keep from God, or at least we think we're keeping them from God, will draw away our love for God. Yan po ilalayo ka niyan sa Panginoon. Pangalawa, strongholds. Strongholds are castles, they're fortresses. Ito yung mga habits, parang ang hirap bakbakin. Di ba? Malakas ang kapit, matindi ang kapit sa atin. Yung bisyo, o mga bagay na pinanghahawakan mo. Stronghold ang tawag doon. Something you want to hold on to more than anything else. Sabi ng 2 Corinthians 10, Verse 5, and we tear down every proud idea that raises itself against the knowledge of God. We also capture every thought and make it give up and obey Christ. Kinakailangang i-knock down, kinakailangang bakbakin, kinakailangang sirain, kinakailangan ito ay ating i-dismantle yung mga strongholds. Bigay natin sa Lord, sa kanyang presensya, yung mga bisyo na yan, tandaan nyo, kayang-kayang tunawin ng Panginoon, pati ang mga bad habits sa buhay natin. Hallelujah! If you keep on coming into the presence of God, if you remain in God, if His word abide in you, tandaan natin, sabi ng Lord, ask anything. You can ask for anything, and it will be given you. Pangatlo, of course, is sins. The confession of known sin has always been the cornerstone of intimacy of a relationship. Sabi ni David, Psalm 66:18, yet if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kapag ako'y magtatago ng mga kasalanan sa buhay ko, hindi ako mapapakinggan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ang naglalayo sa iyo sa Diyos. Diba? Hindi naman daw maikli ang kamay ng Diyos, kaya kang abutin. Hindi bulag ang Diyos, nakikita ka. Hindi bingi ang Diyos, naririnig ka niya, pero yung kasalanan ang naglalayo sa Diyos. Kaya ilagak mo sa Lord, ipagkatiwala mo sa Lord, ipahayag mo sa Panginoon, tanggalin ang mga kasalanan sa buhay mo para tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pagpapala ng Diyos sa buhay nating lahat. Hallelujah! And last, to dwell in His presence is to take the fire of God into your being, and everything about your life will be different. Sabi po dyan sa verse 30, I will not tell you to do things that are too difficult. I will not tell you to carry anything that is too heavy for you. Tandaan mo, mababago ka kapag ikaw ay laging nasa presensya ng Panginoon. Hindi pwedeng kaulayo mo ang Panginoon tapos walang nagbabago. 2 Corinthians 3:18, we can all draw close to Him with the veil removed from our faces. And with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. We are being transfigured into His very image as we move from one brighter level of glory to another. And this glorious transfiguration comes from the Lord, who is the Spirit. Hallelujah! God is changing us from glory to glory. Nagbabago You can make a difference also because God is changing you from glory to glory. Nagbabago tayo kapag tayo ay lagang nasa presensya ng Panginoon. And the grand thing the church wants in this time is God's Holy Spirit. Sabi ni Charles H. Spurgeon. And in conclusion, the presence of God is a gift
that is always available to those who seek it. His presence is the key to a fulfilling, joyful, and gusto ba natin ng fulfilling life? Gusto ba natin ng victorious life? Then seek to dwell in the presence of God. Palapakan natin ang Lord. And an intimate, a transformed, and a stronger spiritual life can carry on God's purposes for His glory. You can carry on and carry out God's purposes for His glory. Ang sekreto, always abide. Always seek to dwell in the presence of God. May kabigatan ka ba ngayon? May problema ka ba? Are you tired? Are you worn out? Are you sad? Are you confused? Are you in pain? Are you hurting? Are you sick? God's presence is the answer. Amen po ba? Ang presensya ng Panginoon. Pero kinakailangan doon yung faith mo na, Lord, bibigay ko sa iyo yung aking lungkot. Bibigay ko sa iyo, i-offer ko sa iyo yung aking pagod. Bibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kabalisahan. At bahala kang tumugon. Katagpuin mo ako sa umagang ito, Panginoon. Dalin mo sa harapan ng Panginoon ang iyong mga sakit at pasakit. Ang iyong sakit. Literal na sakit, kahirapan, problema mo sa anak mo, problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa trabaho, problema sa pananalapi. Just come. Sabi ng Lord, come to me, all of you who are tired, heavily laden, and I will give you rest. Are you ready to come into the presence of God? Taas po natin ang ating kamay at sabihin natin ang mga panalangin na ito. Ama naming Diyos na banal, marami pong salamat sa pagmamahal. Narito po ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba, hinihiling sa iyo, O Diyos, ng aking puso ay inyong banalin, linisin, at patawarin ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin ako sa lahat ng aking kasalanan. Inilalaga ko sa iyong aking buhay. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako sa iyong pangako na dalawang kamay mo akong tatanggapin na dalawang kamay mo akong kapag ako'y lumapit sa iyo. ako'y lumapit sa iyo. I belong to I Jesus. belong to Jesus. Be my King. Be my King. Be my God. Be my God. Be my Savior. Be my Savior. At habang ako'y nabubuhay, Habang ako'y nabubuhay, isa lang yung pakamimithiin ko, isa lang ang pakamimithiin ko, ang manahan sa iyong presensya. manahan sa iyong presensya. At alam kong hindi mo ipagkakait yon. At alam kong hindi mo Salamat, magkakaroon. Panginoon, Salamat, sa lahat ng benepisyo sa lahat ng benepisyo. ng pananahan sa presensya nyo. Pananangan sa Salamat po presensya. sa kagalakan. Salamat po sa Salamat kagalakan. po, Panginoon, sa kalayaan. Salamat po, Panginoon, Salamat sa kalayaan. katagumpayan. Salamat sa Salamat sa katagumpayan. kaligtasan. Salamat sa At sa buhay na kaligtasan. walang hanggan. Sa buhay na walang Magpapatuloy ako hanggan. Magpapatuloy ako sa journey of discovery sa journey of discovery sa iyong presensya. sa iyong presensya. At hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik, At hanggang sa iyong masumpungan mo pa rin ako masumpungan mo pa na nananatili, Nananahan. sa iyong banal na presensya. Sa iyong banal Ito po ang na aking presensya. panalangin. Sa pangalan ni Jesus, palakpakan natin ang Panginoon. God release unto each and everyone right now all the benefits of dwelling in your presence. Idaloy mo, Panginoon, ang lahat ng kagalingan. Idaloy mo ang lahat ng pagpapala. Let there be an open heaven right now as we bless you, as we thank you, as we honor you. Lord, we give you back all the praise, glory, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' mighty name. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, give the Lord our best clap offering. Woo! In the presence of God, there is fullness of joy. In the presence of God, there is peace. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jaelworldwide.org.
Until next time, God greatly bless you.